armed conflict at ayaw Good nila morning. magpapatuloy ang Makinig. anti-terrorism law. Ang tanong kay Exercise. Mr. Marcos, will it be legally tenable na ipagpapatuloy ang pagkikipag-usap na dinesignate ng gobyerno natin mismo na ito ay mga teroristang organisasyon? Declared na ito sila, kulang na lang ng judicial proscription against the three, CPP, NPA, NDF. But I think this is an issue na iniiwasan niyang mabulgar. At yan ay nabulgar kahapon sa publiko na mayroon palang nagpapatuloy na back channel talks na ginagawa ang gobyernong Marcos sa CPP, NPA, NDF. Kung kaya, ang mga atake ay hindi sa kanya kundi kay Pastor Kibuloy, sa mga Duterte at sa mga nagtanggol sa gobyerno at programa ng Rodrigo Duterte at ngayon ito nagagamit niya bilang attack dogs niya. The legal perspective ibigay ko sa mga. Well, this move on the part of President Marcos in entering into Oslo Joint Communique in 2023, admittedly, this is a political matter, a political decision on his part, and that is within his discretion. Okay, we cannot question that because that is a political question if the Supreme Court would term it. And since he is the President of the Republic of the Philippines, that is his wisdom as to how he will navigate the direction of the country. What we can say, however, is the much emphasis on this pivot towards peace talks of the government towards the NDF. When we know for a fact that there are more pressing problems affecting the country nowadays. Sa tingin po namin, ang pinaka-pressing problem po ay yung ating basic commodities na napakataas na. Bigas na 20 pesos ay 60 pesos na. Ako taga Davao del Sur ako. Yung mga kapitbahay ko doon, umaangal kasi ang mahal na ng mga palaliton. Ano ba yan sa Tagalog? Sa mga bilihin. And national security issues. There is really grave danger on our part to merit an attack by China, and that has to be attended to. Widespread corruption. I am a practicing lawyer and I can really feel the widespread corruption nowadays, which is a stark difference from the Duterte administration. No? Although meron ding pitsi noon, no? Pero mas grabe na ngayon, no? These are the pressing matters that should have been given attention by our president. And as to why he is doing this is a question that has to be answered by him. It's just that we feel that this should not be a priority. Yes, thank you so much, Attorney. I just want to go back again to this question because there's an information came out about still coming from the CPP. They want to add amount for the bounty. If I'm correct, yeah, that was 30 million for the head of pastor also, because we know that the CPP has two faces kasi there's the illegal and there's the legal way. So talking about the amount equivalent to shoot to kill order, are we talking about because we're talking about the bounty hunters? The bounty hunters, there's a lot of organization. We don't know this in the underground world, but there's bounty hunters looking for this. Is this either Gary or attorney? Are this the legal way of doing this or the illegal way for the hunting of pastor? Because we cannot let this slip away. Hindi po natin ito pwedeng ipagwalang bahala ng mga ganitong impormasyon, especially we know that this is the CPP. You know, sir, good that you stated that because knowing that all the time I am now shown on TV, there are so many persons who will give me unsolicited information, such as but not limited to such information about rewards, no, which after checking may be true, no. I received certain text messages from friends and from other sources that there is that rumor that a part of the bounty which has been raised may have come from the left.
Yes, and it's not only 2 or 3 persons I received in the text messages, no? But once we verify it, parang kasi may pattern na. So, kumbaga, sana hindi ito totoo and yung admission lang ni Secretary Abalos no is really dangerous, no? And as a matter of fact, his admission is actually unwittingly he may have admitted the commission of a crime because indeed if you put up a reward, the reward should come from the coffers of the government and not from private persons. Because indeed, if you will allow that to happen, what would prevent him from accepting gifts which are already in violation of PD 46 or direct bribery? No, because direct bribery may be committed if he accepts gifts, even if it is for the purpose of doing something which is not a crime. So, kaya nga, dapat sana iklaro natin na itong ginagawa nila kay Pastor, no, hindi talaga makatarungan, and the amount itself really is mind-boggling compared to the other bounties that they raised as against real criminals. Thank you very much. Attorney, yes, would you like to add, Attorney Adam? I would also like to add this issue on putting additional amount for bounty because this reflects or this shows the issue or this raises a concern on the issue of intelligence fund. We have that allocated fund for that. Why are we depending right now on this donation made by private entities? Ano ba yung nangyari doon sa intelligence fund ng gobyerno mismo? At the same time, we have to consider that the rules clearly mandated that arresting an accused is purely governmental function. So meaning to say, there is now a question on the interest of these people who are really interested enough to sponsor or to add bounty just to arrest Pastor, when in fact this is purely governmental activity. It's really a state meant supposed to be. Why is a private entity interfering on this and giving such amount? And a question of gaano ba or ano ba yung interest talaga nila dito sa likod ng pagbibigay ng pabuya? Yes. Thank you for pointing that out, Attorney Adam. But it is just to clarify lang po, no, on the issue, kasi na-raise ngayong information that there's a possibility of shoot to kill order no, kay Pastor. Pero nasa kapangyarihan ba yun ng gobyerno? May otoridad ng gobyerno para ipatupad ng ganitong klaseng order sa ganitong kaso po ni Pastor? Attorney Trion. I don't think so. Just like the rules on self-defense, etc. In the first place, Pastor Apollo Sikibuloy is not a known criminal. And there has been no record whatsoever indicating that he has committed a crime in the past or that he is a danger to the peace and order of and harmony of the community. So issuing a shoot to kill order may be improper and in fact illegal. In so many cases decided by the Supreme Court, the police can only kill even an accused if there is likewise a consequent or imminent danger insofar as their persons are concerned. That is People versus Narvaez. So if there is no imminent danger on the part of their persons once they are serving the warrant of arrest, they have no duty nor the obligation to kill the good pastor. So wala pong basihanan po yun sa tingin ko po. Yes, Attorney Adam. A shoot to kill order basically is illegal and unconstitutional. While Article 3, Section 1 clearly provides that
no person shall be deprived of life without due process of law. That clause, due process clause, also sets parameters when should the state takes life, and it is only when it is justifiable. And this shoot to kill order has no basis at all. It has no clear legal basis on why are you going to implement this just in case you are going to do it. So meaning to say, hindi justifiable, hindi reasonable, and it is a violation of Article 3, Section 1 once you do it. Thank you very much, Attorney Adam. Kunin naman natin ang side ng KOJC, yung Executive Secretary po ng KOJC on the issue ng shoot to kill po. Shoot to kill. Oh my goodness. Sagad na talaga. So, wala akong masasabi no kung sa shoot to kill. Ewan ko, sagad lang siguro yung kasamaan nila kung ganun pa yung gagawin nila sa ating mahal na pastor. Pero alam naman natin kung ano talaga yung katotohanan. So kung ano man ang mga balak nila, gawin na nila yung mga balak nila. Ano man ang balak nila, alam naman natin na ang hustisya at katotohanan pa na lang lalabas pagdating ng panahon. Thank you very much. If I may add, Yes. if I may add, Naibag nga bigat, kapsat. shoot to kill ang okay doon. Sugba tula kilaw. Sabi lang mo. Shoot to kill. Brother Carlo, would you like to add? Okay, sure na po. Babalik tayo sa playbook na naman because this government is desperate para makuha talaga si Pastor, ang ulo ni Pastor. So gagawin nila lahat. So expected na po yan. Baka yung 10 million, after pa po yan. Ano pong gagawin nila na para kasi nga, papasok na sila, pumasok na po sa extraordinary rendition, assassination at liquidation, kahit anong mga at all cost. Nabanggit nga nila, di ba? Madugo daw. Kaya nga, yung June 10, yun talaga yun. Yung gagawin na, but they fail. They fail sa mga intelligence nila, as what Attorney Torres said, no intelligence at all. Yung intelligence ginagawa nila, yun talaga, balikan mo yun. Paano mo, mag-serve ka ng warrant, dadaan ka ng batalyon, may bazooka pa, sniper, may chopper, kompleto lahat. Lahat ng compounds papasukin, at ang harap siya yung mga inosente na mga missionary workers, mga kabataan, mga matanda. Bakit ka dadalhan mo ng mga matata sa kaligid ng baril, full battle gear? Kaya lahat po yan. Ano pong purpose? Kasi nga, may playbook na sinusunod nila. Papatayin at papatayin po nila si Pastor. Eh wala po dito sa compound. Wala po sa mga compound na sabi na nandyan talaga. Wala po. Sino po ang napahiya ngayon? And then para pagtakpan yung hiya nila, kasi nahiya na to si Secretary Abalos eh. Kasi grabe yung pag-aaral doon nila. Sa ginawa nilang ganito. Gagawa na naman sila ng another scenario na naman. Ganun po yun. Kasi nga, may sinusunod po silang playbook. And then, ito, connivancy, conspiracy with the left. Kasi kasama yung lumabas dito ng mga bugaga, mga rebelde po yun, NPA po yun eh. Doon tumakbo po sa Amerika. Doon po sila nagkasalubong. Pinagtagpo po ang tadhana nila. Doon po sa Amerika. Now, they cannot win the case there in America. Binalik nila dito sa Pilipinas. Di ba ngayon? Na-move na naman ang kaso. Because they don't have this solid witness. Dito na dadalhin through this garapalan po at pumasok po ang Marcos administration. Ewan ko ba ano po yung nasa kanila eh, magkatunog po eh. Marcos, Tambalos-los, Abalos, isama po si Tiberos. Magkatunog po. Same playbook po. Ito po yun. Huwag po nating alisin. Kaya ito yung ginagawa nila mga kababayan. They really wanted to get the head of Pastor Apollo C. Kibuloy. And we here in the Kingdom Nation, tatayuan po namin ang katotohanan na amin pong pinanghahawakan with our lives po. Thank you very much, Brother Carlo. Moving on to another issue, kasama natin na isa din sa mga reporters ng SMNI para magtanong sa ating panel. Kasama natin si Jean Domingo. Jean? Yes, good morning po sa ating panel. My question is about the case filed by Elias Amanda. The case filed by Elias Amanda was already due to insufficiency of evidence, lack of jurisdiction, prescription, and lack of probable cause. Now, why do you think this decision was suddenly overturned by the DOJ? Meron po ba silang inilabas na ebidensya o impormasyon that led them to determine that there is probable cause even if the case was already dismissed?
And meron po ba silang legal grounds na pinagbasehan sa kanilang desisyon to overturn it? JC lawyers. Hello, actually, pati nga ako parang nahulog sa bangko. Kasi wala namang new evidence na prenisinta. At halos 4 na taon yun nakabinbin sa Department of Justice. No new evidences were ever presented. We filed motions for early resolution, but they were enacted upon. And the only thing that happened prior to the issuance of the resolution on March 3 of 2024 was the Hontiveros investigation in the Senate. No? When it became fashionable to perhaps in her mind to attack and malign the good pastor, suddenly as if by cue and as if there was a maestro trying to stage play all of the proceedings, meron ng resolution last March 3 of 2024 without any new evidences that were ever presented by the complainant in the case. No? Note that all of the cases were dismissed by the Davao City Prosecutor's Office as early as June 24, 2020. The motion for reconsideration was denied on November 23, 2020. The petition for review was filed on June 4 of 2021. And for more than 3 years, it stayed in the Department of Justice. But then suddenly, when the Senate investigation of Senator Hontiveros became a fraud by certain forces within our society, and the resolution suddenly came out last March 3 of 2024 without no new evidences whatsoever being presented by the private complainant. And that is why we immediately filed a motion for reconsideration last March 11 of 2024. Unfortunately, until now, there is no ruling as to our motion for reconsideration yet. Okay. For Attorney Kay, and we know that Pastor, dito sa Kingdom, ginagalang ang mga kababaihan, mga kabataan. Okay, what's your comment on this case sa case ni Elias Amanda? Yes, thank you, Jean, for that question. So, since their allegations against Pastor is child abuse, human trafficking, sexual abuse to children, take note, to accuse Pastor Apollo C. Kibuloy of child abuse is like accusing former President Rodrigo Duterte of drugs. Ganong level po. Kasi pastor, heartbeat niya po yung mag-alaga ng mga bata. The children are very close to his heart. That's why he established Children's Joy Foundation in 1998 pa po. Ilang milyon ng bata na tulungan ni Pastor. Continuous, sustainable projects. Neglected, impoverished children, abandoned children. Ganun po. They were fed free education from kinder hanggang nakapagtapos ng college. Iba, pinag-doctorate pa, pinag-aral pa ni Pastor sa law school. Kami yun, thank you Pastor again. So, ganun po ang pag-alaga ni Pastor sa lahat ng mga bata dito. Hindi lang sa mga kingdom citizens. Even sa kahit sino, kahit hindi kilala ni Pastor, not only here in Davao City, whole Philippines, even outside the country. Nakita niyo po ang pinaka-best practice po ng Children's Joy Foundation, ang International Children's Day ni Pastor. Yearly po, all over the country, all over the world po, ang tinutulungan, pinapakain ni Pastor, binibigyan ng, kaya tawag namin dito is the birthday party for children. Kasi yung may maraming bata na hindi pa naka-experience ng birthday dahil because of poverty. Kaya po, lahat very generous si Pastor when it comes to giving to children. Tapos, child abuse. Yun nga, like I said, it's like accusing former President Rodrigo Duterte of drugs. Yun yung pinakaayaw nila. Diba? Yun yung kumbaga, yun yung favorite nila na
Kung si PRRD, sa inyong drugs, si pastor naman alagaan yung mga bata until they grow up, they can be used in the society, they can contribute, they will not be a burden to this country, but instead, they will continue to, it's a ripple of love. What pastor gave them, shown them, they will also do the same to the other children. So, ganun po. So, filing child abuse kay pastor, kaya nga sa 2020 pa lang, dismissed. On what ground? For insufficiency of evidence, lack of probable cause. Meaning po, pastor has not committed the crime. And that's why ngayon na inaccept po siya sa court, it's like it's a fundamental flaw on the part of the prosecution to present any evidence. Wala talagang evidence, insufficient, lack. Wala talaga. And then here comes, it was revived after 4 years without new evidence, so very questionable. Kaya pending po ang motion for reconsideration. Kaya this, yun nga, it was also mentioned a while ago, before po sa mga warrant of arrest, before po sa bounty, please, resolve first. Resolve, go back to the main issue, to the main case. Resolve first. Kasi it was already dismissed. Again, lahat for lack of evidence. So walang newfound evidence. New presented evidence, wala. And then, ni-revive. Tapos by bounty. Tapos merong ng warrant of arrest, simultaneous raids. Diba? It's not acceptable at all. This is not just an issue of few individuals. This is not just an issue of the kingdom of Jesus Christ. This is a question about the fabric of our justice system. If we have suffered, we have experienced the injustice, ano na lang po, yung mga walang boses, yung hindi makalaban, yung wala po silang alam about the justice system. So this concerns not only the kingdom of Jesus Christ. This does not concern only few people like Pastor Apollo C. Quiboloy, but this concerns every Filipino citizen. So yan po. Thank you very much. Aida, would you like to add? Thank you po. And sa dagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Kiko. The safest place I know in this world, especially for women and children, is here in the kingdom of Jesus Christ. Sa pamamahala po mismo niya ni Pastor. And as mentioned na po no, ng ating mga lawyers, wala po talagang ebidensya. In fact, nakikita niyo po kanina sa screen, yan po yung mga talagang resulta po ng pamamahala po ni Pastor. And second, yung kredibilidad po ng mga akusasyon na yun. Sino po ba yung mga yun? Sa pagkakaalam po kasi hiyos po yung record nila dito. Pangalawa, kanina po sila nagsusumbong ngayon? Sino po ang gumagamit sa kanila ngayon? Diyan po sa Senado. Kitang-kita naman po scripted lahat. Na-dismiss ang kaso ngayon, biglang binubuhay. All of this is part of the playbook. Inuulit-ulit po natin para po sirain ang reputasyon ni Pastor. And then, pakilusin po ang otoridad through these allegations na hindi pa nga napapatunayan para i-justify po itong mga injustices na ginagawa po nila. So yun po yung lagay po ng ating bayan ngayon. Ito po ang lagay ng sitwasyon na ang gobyerno po kaya po nilang i-weaponize mismo ang mga ahensya po ng gobyerno para doon sa taong gusto po nilang gurgurin. Diba? As ino po yung nasibisikat ngayon na salita dahil uso nga daw po ang gurguran sa administrasyong ito. So ito po yung katotohanan mga kababayan. Hindi po nagtatago si Pastor, kundi ito pong nangyayari ay dahil injustice po mismo ang ginagawa ng gobyerno. Wala pong justisya dyan. Ina-exercise lang po ni Pastor ang lahat ng kanyang constitutional right available. And we know who Pastor is. Tingnan niyo po ang lahat ng kanyang bunga. Tingnan niyo po ang lahat ng kanyang nagawa. At uulit-ulit din po, hindi po si Pastor ang kriminal. Hindi po si Pastor ang kalaban. Doon po tayo mag-focus sa totoong issue na kinakaharap po ng ating bansa. Kasi ang bilis yun po yung una-una napapansin natin, ang bilis niyo talaga umaksyon pag si Pastor Basta about sa kingdom. So yun po mga kababayan, no? Ang mga kababaihan po dito, ang mga kabataan po dito, lahat po yan inaalagaan ni Pastor. Pinapaaral, pinadamitan, pinapadala sa mga iba-ibang bansa even, di ba? Yun po yung mga testimony din po. Para kayo mga missionary po kami. Nakakita po ninyo
ang mga bagay nito, di ba? Yan po yung tinatanim po ni Pastor sa bawat isa at magliliwanag po sa buong sanlibutan. Simple lang po yun eh. At ito pilit nilang tinatakpan. Kasi pag ang isa pong leader, no? Spiritual leader, lalo na lalaki, pag yan po kasi, sabihan nyo lang na may issue ng sexual abuse, human child trafficking, ang bilis po niyan makasira kahit wala pong ebidensya. At ngayon gagamitin ng media, di ba? Lahat ng ministry ang bilis kumagat dyan eh. Even yung mga bayarang mga vlogger eh. Even online, ang bilis na po ngayon talaga na fake news ang paninira. Pero naninindigan po kami dito sa KOJC. Si Pastor po ay inosente. Si Pastor po ang numero 1 nagbibigay ng dignidad sa mga kababaihan. Inaalagaan po ang mga kabataan, dinidisiplina para po manatili po sa kalooban ng Diyos at maging law-abiding citizen po. At sana po yun ang makita nyo dahil yun po ang katotohanan. Thank you, Ina. Yes, Dagdag ko lang, no, kung napag-usapan natin yung pagmamahal, pagmamalasakit ito sa mga kabataan at mga kababaihan. Hindi lang kasi dito sa Kingdom Nation, gano'n natin na naranasan kung paano talaga inaarugaan ni Pastor ang mga kabataan, kababaihan. Ha? Masahit ko lang yung example doon sa Tamayong, sa yung may prayer mountain ngayon. Kasi for the longest time, walang high school doon sa Tamayong. So yung mga kabataan doon, pag graduate nila ng elementary, hindi na kasi sila makapag-aral ng high school sa Kalinan dahil malayo, they cannot afford it. So ang tendency yung mga bata pa doon, mag-aasawa ng maaga, wala talagang magandang kinabukasan. Hanggang doon lang yung pamumuhay nila. But then sa pag-ibig ni Pastor sa komunidad, pag-ibig ni Pastor sa mga kabataan, hindi lang sa members ng KOJC, yung lupa na tinatarikan ngayon ng Jose Tibuloy National High School, dinonate po ni Pastor yan para sa community ng Tamayo. At sa tulong din ng DepEd, ng education, napatayo po yung school, yung high school ngayon. Kaya yung mga estudyante, yung mga kabataan natin dun sa Tamayong, nakapag-aaral na ng high school, nakapagtapos na ng college, nabigyan na sila ng magandang kinabukasan. So, sa lahat ng mga naninira na kaagad ganun agad, yung mga accusations na pinapakinggan at pinapaniwalaan nila, magtanong muna kayo. Tingnan nyo muna kung ano talaga yung ginawa ni Pastor, ano talaga ang pag-aaruga at talagang pagkain ni Pastor, hindi lang sa KOJC sa mga kabataan. Ganun po ang pagmamahal ni Pastor, hindi lang sa Tamay at marami-marami pa. Paano bigay ng yung pang pagkain, sustainable yung nourishment ng mga bata kasi makita mo yung mga bata kulang sa kaalaman, hindi sila makapag-aral. Magtanong nga, kasi wala silang pagkain, gutom sila na pumapasok sa eskwelahan. Ganon yung mga estudyante doon at nalaman ni Pastor yun, kaya may feeding program tayo na ilang months kasi para yung nourishment ng mga bata talagang maayos. Kasi hindi lang sa birthday ni Pastor yan, pero sustainable yun. Talagang yung Kingdom of Jesus Christ, gumawa talaga ng feeding program sa mga schools para kapag makakain na makabata, na makapaaral sila ng maayos. So yun lang, papasalamat talaga tayo. Hindi mabilang ang ginagawang kabutihan ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa komunidad, hindi lang sa Kingdom of Jesus Christ, pero sa lahat sa buong sanlibutan. No? Kasi alam naman natin kung paano po talaga naisiwalat na ang magandang balita at ang buhay na pinangaral ng ating mahal na pastor. Yun lang. Salamat. Thank you very much, Sana. Sir. Sorry. Yes. Meron lang akong gustong idagdag rejoinder sa mga sinabi ng abogado kasi apparently wala naman tayong ibang hinihiling, no? But only to act on the motion that were filed before the Department of Justice. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito kasi para manawagan kay Secretary Jesus Remulla, no? Kasi bilang kaibigan, gusto kong manawagan sa kanya, Boying, muntik-muntikan ka nang mamatay. Sana naman bago ka pumanaw sa mundong ibabaw, gumawa ka naman ng konting maayos-ayos, no? Wala naman kami, hindi naman hinihiling na you decide in our favor. All we are asking is for you to act on the motion. Kung hindi favorable sa amin, then we can go to the Court of Appeals for the certiorari or for relief, no? Ang wag mo lang gawin,
Tinulugan nyo na yan 2 taon. Huwag nyo nang kuwentahin yung panahon ni Duterte dahil wala na yun 2 taon na yun. Stop blaming Duterte because Duterte has been out of office for the last 2 years. And so are his people. Kayo, 2 taon na kayo dyan. Yun nga, pakiusap ko lang sa iyo, kaibigan. Kaibigan. Bago tayo, kasi kamunti-munti ka na eh. At least may nagawa ka man lang maganda-ganda. Salamat po eh. Thank you very much, Sir G. Kasi medyo naging mahaba-haba na rin yung discussion natin. At habang umiinit yung discussion po natin, marami din tayong mga messages na tatanggap mula sa ating mga netizen. At gusto ko lang po ipaabot sa ating legal counsels, no, na ang tanong dito sa ating mga viewers po, sinasabi po nila, kung inosente po si Pastor, bakit po daw nagkatago si Pastor? Why is he evading the law? Bakit hindi nila daw mag-surrender sa mga otoridad? What's your comment on this sa ating po mga abogado? Atty. Grion? He's not evading the law. He's invoking his right as a citizen. It's one of his options to question the finding of probable cause by filing a motion for reconsideration. That's within his right. The option that he has taken may be uncomfortable to him, but it is an option which he can exercise. So therefore, he is not evading the law. He is simply exercising his rights under the 1987 Constitution. No, if you will note the background of the case as what has been explicitly discussed for a lot of times already, the cases were already dismissed by the City Prosecution's Office, and it stayed unacted upon by the Department of Justice for more than 3 years. So when it was acted, suddenly it was already unfavorable to him. When the DOJ had the luxury of time for more than 3 years in not acting the case, then Pastor Apollo C. Quiboloy also has the right to take the option of insisting on a ruling of the motion for reconsideration that he filed. If it is denied, well, we can go to the Court of Appeals. Perhaps the Court of Appeals would see the light of day and be convinced that he is really innocent of the charges filed against him. So to repeat, he is not evading the law. He is simply invoking his right guaranteed to him by the 1987 Constitution. Yes, Kyrie. We will address the elephant in the room, so to speak. It is not the first time that the person accused under our judicial system ay nagkaroon po ng option to do self-preservation for guaranteeing his personal safety and security. Hindi po yun evasion, kundi yun po ay human natural reaction to maintain the need to preserve your safety and security in times of clear and present danger, especially against a state that abuses its authority. Example, wag sana ma-offend si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson, Chief of National Police, naging hepe, general, PMR, naging senador. At ang kanya mga tauhan noon na si Colonel Michael Ray Aquino at Colonel Mangkao were accused, no, alam to ni Brother Jason, of double murder case sa Dacer Sopito case. Because it was part of a political operation of the GMA administration. They believed that the state administration that time or the government cannot provide fair and objective justice to them. They opted to preserve themselves and sila po ay nag-antay na lumabas ang administrasyong GMA para po maproseso ang katarungang hinahanap nila. Lacson yun Let's go to Gringo Unasan. Senador din ito. Nauna itong nakuha ni Brother Jason sa impormasyon kasi high school pa ako noon. Inakusahan sila ng rebellion complex with murder. Inimbento na krimen ng aking kababayan na si Senator Trilon who happens to be the classmate of late Miriam Santiago. Magkaklase yung mga yan So kilala ko mga ito. Hindi rin na pumayag sina Gringo Unasan at mga kasama niya sa RAM na abutin sila ng isang kamay ng bingatibong administrasyon ni late Cory Aquino. Okay. Ito pa,
mga dati kong kasama, panahon na ni Rodrigo Duterte, mga kababayan, sa Toro Campo, Lisa Masa, and Paing Mariano, they were issued with warrant of arrest in I think attorney to 2021. Hindi sila nag-surrender. Nagtago sila at inantay nilang makwash ang warrant sa korte. Kasi they believe there was an abuse on the part of the prosecutor to file the cases at kinatigan sila ng korte. Under the Duterte government, they were not hunted down with bounty. Makinig ka nga, please, Secretary Abalos. So sa mga nagtatanong, sama kay Ed Lingaw, hindi po pambihirang pagkakataon na ang isang Pastor Kibuloy ay opted to do self-preservation and safety protection dahil po papatayin at kakatayin siya ng Estado na mapanupil at gobyernong walang patutunguhan kundi gumamit ng tahas at mga instrumento sa kanyang mga kinakalaban perceived to be political enemies that include Pastor Kibuloy and now even the Kingdom of Jesus Christ. So yun po yung legal explanation ni Atty. Torion. Ito naman po ang pananaw ko sa punto ng isang ordinaryong mamamayan. Hindi po siya tumatakas sa batas at katarungan. Inaalagaan niya po mabuhay siya at maiwasan po ang isang napakadelikadong estado at instrumento nito na siyang pinakaharap niya ngayon. In the first place, ikukulik ako ng mga abogadong nandito, 3 sila. Hindi ibig sabihin pag inakusahan ka, guilty ka. At hindi rin ibig sabihin na kapag may kaso ka, nawawala ang karapatan mo for presumption of innocence prior to declaration of guilt upon prosecution and finding in the court. Yun ang Thank you, Eric. Just a follow-up po sa ating mga abogado kasi badbas kasi sa mga media, laging term na ginagamit na fugitive si Pastor, no? But is Pastor Apollo considered a fugitive of justice considering that he has not yet been convicted? Ito kasi yung napapanood, nababasa ng publiko, no? Yun ang Philippines sa kanya na fugitive si Pastor. Atty. Torion. Alam mo, maggawa ka na siguro ako ng libro nito. Yung fugitive from justice, illegally under our present dispensation, he is not. Rodriguez versus Comelec, which was decided on July 24, 1996, will explain that he cannot be considered as a fugitive from justice because he has not yet been convicted, no? And he is still facing a case, and there is still a question as to the charge aspect, no? We are still questioning his indictment. So if you follow Rodriguez versus Comelec, he is not a fugitive from justice. If you follow Labao versus Comelec, which was decided on July 19 of 2016, you cannot also consider him as a fugitive from justice simply because of the fact that there must be evidence that he is evading the operations of the law. So absent evidence that he is really evading the operations of the law, then you could not, conclude that he is he is a fugitive from justice. Why? Because even if you are still being charged and there is a seeming belief that you are avoiding prosecution, that is not already evidence that you are a fugitive from justice. If you take a look at Black's Law, which is actually a reliable dictionary, if you define a fugitive from justice based on Black's Law, it means that he is a person who, having committed a crime, flees from the jurisdiction of the court where the crime was committed or departs from his usual place of abode and conceals himself within the district. There is no evidence that Pastor Apollo Sikibuloy has already fled from or has already left the jurisdiction of the Republic of the Philippines. There are rumors that he is already in China. As a matter of fact, one text message or two text messages I received, no, na-erase ko lang, sayang na ba, na meron daw submarino daw galing daw sa China
at kinuha daw sila pastor at dinala sa China. I hope totoo yun, no? Pero hindi ko ma-confirm yan. Kasi kung totoo yun, then there may be a ground na if we follow Black's law definition, that is a fugitive from justice, no? If you follow Black's law definition. Now, what else? King versus Noe. King versus Noe is a U.S. Decision where the U.S. Supreme Court states that a fugitive from justice is a person who, having committed or been charged with a crime, has left its jurisdiction and is found within the territory of another when it is sought to subject him to the crime or to the criminal processes of the former state. Again, there is that element that the person must be found in another jurisdiction before that person can be considered as a fugitive from justice. Hodges versus DeFlage is likewise another U.S. Supreme Court decision where the U.S. Supreme Court said that he is a person who, having committed within a state a crime when sought for in order to be subjected to criminal process, is found within the territory of another state. Hodges, again, cannot be applied insofar as Pastor Apollo Sikibuloy because there is no proof that he was really brought by a submarine from China and is now in China. There is no proof that he is already in another jurisdiction. As a lawyer, I can even interpose maybe he is in a state of glorification, that he is merely in a certain place and unaware of the proceedings against him. That is also a probability. And therefore, since that is a probability, you could not therefore argue that he is, in fact, a fugitive from justice. I do hope and pray that all of those explanations would suffice in concluding that Pastor Apollo Sikibuloy cannot be legally considered as a fugitive from justice. Thank you very much, Attorney Torian. Yes, Attorney Adam. I want to further add on the stand of Dean that indeed Pastor Kibuloy is not a fugitive from justice based on his citations from Rodriguez versus Comelec, the 1996 case, up to the U.S. Jurisprudence that he cited. But the latest legal basis that I could cite for this is the March 11, 2024 law, which was enacted by the Congress itself. This is the Republic Act 11983 or the New Philippine Passport Act, whereby that law, particularly Section 3, Paragraph J, defined the technical definition of what a fugitive from justice is. It has been defined by that provision that a fugitive from justice refers to those who flee under the following circumstance. The only circumstance that it cited is after conviction by a Philippine court to avoid prosecution. In the case at Bar, there was no conviction yet. In fact, he was not yet arraigned. He was not yet been subjected. He was the jurisdiction over the person of Pastor Kibuloy has not been acquired yet. So it is unfair for the state or for the media and even Secretary Abalos tagging Pastor Kibuloy as pugante, just like what he said, keep on mentioning yesterday in the press briefing. Yes, Sister Nori. Good evening once again. Napag-usapan yung nasabi yata ni General Martin na he's not a pastor, referring to Pastor Kibuloy, he's a fugitive. Na-explain ng maayos ng ating legal team kung ano yung fugitive. Ito naman ako sa term ng pastor. Hinay-hinay tayo sa pag-touch ng pagiging pastor ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo Kibuloy. Una sa lahat, ang gumawa ng pastor kay pastor, alam natin ang Diyos na Ama. Ano bang ibig sabihin ng pastor? Ang pastor yung nag-aalaga at nag-aaruga sa kanyang mga tupa ni shepherd. Ano pala itong kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ? Ito lang ang reminder sa lahat. Please do not tread on dangerous ground when you touch pastors being a pastor of the flock of the Kingdom of Jesus Christ. As he said in Psalms 105:15, touch not my anointed and do my prophets no harm. So this is a warning to those who are accusing pastor kung maka-prosecute kayo, walang habas.
So this is just a reminder and a warning to everyone. Tsaka yung sinabi na fugitive si Pastor o nag-i-evade siya sa law. For us, Kingdom of Jesus Christ, full-time miracle workers and members, we do understand and we are really praying for our beloved pastor's protection. It's like a story in the Bible of what happened with a weak king Ahab and his wicked wife Jezebel. The Queen Jezebel, she's so wicked that he wanted to kill the prophet Elijah. That's why it was God who hid Elijah. He was hidden because to protect him, no, and to safeguard him para to preserve his life so that when the time comes, he can perform his mission that God has given him. So yun, magkaiba yun. Huwag kayo basta na lang magsabi na he's not a pastor, he's a fugitive. So yun ang stand ng Kingdom of Jesus Christ. Our beloved pastor will remain a pastor. Ano man accusations na ginagawa ninyo, dahan-dahan, hinay-hinay kayo sa mga sinasabi ninyo. Sa lahat ng mga legal, at ito na may mga legal team tayo. Pero this war, this spiritual war is going beyond this physical realm. Kaya alam naman natin, this battle is raging on. Yung mga psychological warfare ninyo, mga pananakot ninyo, kung ano man ang mga ginagawa niyo, mga playbook dyan, wala yang sinasabi sa kapangyarihan ng aming dakilang Ama. Kaya sa lahat ng mga nangyayari ngayon, may orchestration ng Ama. And He will intervene in the affairs of this nation. And time will come that the truth and justice will really prevail because you cannot hide darkness from the light because the light has already come and truth will really come out. So yun lang. So sa lahat, yun nga, ano man ang accusation nyo kay Pastor, it will never change that he is a pastor, he is a shepherd, he watches over the flock of the Kingdom of Jesus Christ. Thank you very much, Sister Nori. Nakailang press conference na po tayo at nailatag na po natin na maraming beses from the side of our legal counsel at the side ng KOJC na maraming violation sa karapatan ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang maraming injustices alawa mismo ang gobyernong ito. I'd just like to have tanungin ko lang po yung members ng ating panel kasi sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos that he will exercise all the compassion to Pastor, whom he've known for a very long time. With what happened sa KOJC, which we consider a day of infamy na June 10, 2024, can we still say na this administration, did they really exercise compassion? I think kunin ko muna yung side ng KOJC. Unahin ko muna si Brother Carlo. Pangagawa na po, wala po tayo narinig sa kay Marcos Jr. Tahimik na tahimik po. When they said that they really will exercise compassion. Ang gobyerno ito ay wala pong pag-ibig sa bayang Pilipinas. For a month na po ngayon, this very moment, wala po tayong narinig kahit na po inapak-apakan yung ating karapatang pantao, kahit na po ginigipit po tayo mga inosente po, wala po tayong narinig. Bagkus po, ginagawa po nilang scapegoat ang lahat ng para tabunan ang totoong nangyayari sa sosyedad at sa komunidad po natin. Sa totoong problema po na nangyayari sa bansa po natin. Ginagawa po nilang pantakip ang issue ngayon kay Pastor po. Kaya po, pag sinabi niyang in-extend, full compassion ang kalang ibibigay para kay Pastor, not even a single thing na naalala ko. Yung time po na sinabi ni Pastor, tinanong po kayo Marcos Jr. na may kinalaman ba ang Amerika? Wala po kayong sagot nun, direktang sagot nun. Tinawanan nyo palang, parang kinoconfirm nyo po ang pagiging bangag nyo po ito. Tinatawanan nyo lang po. At yung mga serious question and serious issues, tinatawanan nyo lang po kahit po hindi nakakatawa. Ganun pong klaseng Pangulo, meron po tayo. Kaya dito po sa Bansang Karian, mananatili po kaming tinatayuan sa katotohanan. Ito po mga comments na sinasabi naman po nila na bakit hindi na lang daw namin isurrender si Pastor kasi kawawa na yung mga bata, matanda, nagbabantay po dyan sa labas. Kung alam po namin saan si Pastor, hindi rin po namin isusurrender at lahat po ng mga kasamaan. Kasi po, inosente po silang lahat. Kung kayo po sa pamilya ninyo, kayo po nakakaalam po sino yung pamilya niyo, di ba? Tapos inakusahan po ng ganito. Alam nyo, inosente yung pamilya ninyo, isusurrender pa ninyo. Sino po nakakaalam
kay Pastor? Kayo ba na nandyan sa labas o kami na nandito sa loob? If you want to know who Pastor is, then live with us. Diyan nyo mapapatuloy kung sino talaga si Pastor. And you demonize it. Ginawa nyo na parang kami yung the greatest syndicate criminal sa buong bansa. Parang tinag nyo kami as terorista, sindikato. Ganun po ang paglalarawan ninyo sa amin. Pero kami dito sa Kare naman, naturuan po kami ng aming mahal na pastor. That indeed, ang ipapakita po namin ay pag-ibig. Kahit ano pong pag-intimidate po ninyo, pananakot po ninyo, the Word of God said, love casteth away fear. Kaya pinapakita po namin pag-ibig, pagtupad sa kalooban naman. Because indeed, we cannot defeat hate with another hate. That is what Pastor said. We can only defeat hate with love, Mr. Father. Thank you. Brother Carlo, would you like to add, Sister Nori? This president speaks one thing and does another. So lahat ng mga sinasabi niya wala namang natutupad, kabaliktaran nga eh. Kaya yung compassion na sinasabi niya, kabaliktarin niyo, yun. So wala tayong naasahan dito sa kanya. Sa ating legal counsel po, would you like to add po? Sister Kate. Attorney Kate. So with his statement, he will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy, whom we have known for a very long time. Prove it. Okay, so you have seen already all the evidences, the videos, the CCTV, what happened in the day of infamy last June 10. And then it's 1 month na, 30 days now, tomorrow, July 10 na, di ba? Yes, 1 month Yes, anniversary 1 month na po. Mansalina. So, prove mo. If you really show compassion, show love, this is the time, parang every time you speak, no one will listen, no one will trust you anymore. Because sa 20 pesos na bigas, hindi mo na kayang panindigan. Ito pa kaya. So, again, go back to your constitutional mandate to serve and protect the people. Okay, you are there. We elected you. The sovereignty emanates from the people. Kami ang naglagay sa iyo dyan. And now, do your job. Okay. Ang request lang namin is, if you're still listening, if you still have that compassion as you claim to have, is respect the right to due process of Pastor Kibuloy. Not only of Pastor, even yung 5 co-accused, as well as the Kingdom of Jesus Christ, who also members who suffered also last June 10. Yung 2 indigenous people na namatay, please, balikan nyo naman. Magparamdam naman kayo doon sa pamilya. Yung mga hindi na pwedeng iwan sa bahay kasi takot na takot. Balikan nyo po sila. Okay? Kahit mag-debriefing na lang kayo, magpadala na lang kayo ng tulong. If human rights, please do your job. Okay? You are the head of the state. You have all this duty that is already enshrined in the Constitution. Just, yun na lang, kahit setting aside yung extending extra love and compassion, just do what is mandated for you to do. Just follow what is given to you, mandated to you by the Constitution. So yun lang po, just at the top. Thank you. I don't know whether yung salitang compassion ay nawala kay Bonget Marcos. Ako naniniwala meron siya. Kasi isipin mo yung nahuli sa Ayala Alabang na drug lord. Pinakawalan. Isinama sa state visit. Hindi ba compassion nyo? Very compassionate. Yun lang oh. Thank you for that compassionate statement, Sir Jay. This is my last question to the members of the panel. For the record, 1 month na po after the day of infamy. July 10 na po. And this is my final question. Nakikita po ba natin po, kayo po sa ating panel po,
Itong gobyerno po natin, yung mga persecution na ginagawa nila kay Pastor, sa KOJC, is this a cover-up, no? Para matabunan yung realities on the ground. Hanggang ngayon, walang nangyayari dun sa pangako na 20 pesos na bigas. Marami ang nagugutom. Mga OFWs, ako, napuntahan ko. Recently, Hong Kong and Japan, marami ting Pilipino nakausap dyan. And they are so dissatisfied sa ginagawa ng gobyernong ito. Ang sinasabi ng mga OFW po natin, ng mga kababayan, bakit hindi na po sapat ang pera po namin na pinapadala sa Pilipinas? Na dati naman nung panahon ni Pangulong Duterte, sapat yung pera. Ngayon hindi dahil nagtataasan na lahat ng presyo ng pangunahing bilihin. Sa ating member of si Pastor bilang scapegoat po, ano pong masasabi? Unahin ko lang po si Ka Eric po. I think both. Hindi lang po scapegoat si Pastor Kibuloy. As part ng displacement theory sa tinatawag natin sa physics, at the same time sa social engineering, social movement engineering, na magkaroon ka ng pagkakalituhan ng masa, ang taong bayan. Both si Pastor Kibuloy target din. Hindi lang siya scapegoat, kundi target mismo. Dahil bahagi siya ng political infrastructure ng isang political force that is a threat to the consolidation and retention of power of the Marcoses. Doon yun nagkagaling ang hugot eh. If the Dutertes are just like GMA or ERAP, ang kanilang kategorya, and Pastor is associated with them, wala, hindi ganito ang trato kay Pastor. So Pastor is both a scapegoat and at the same time a target. Because he happens to be, I should say, at the right place, at the right time. Kung saan kailangan magkaroon ng tamang pagtindig sa bayan, doon siya nangyari. Hindi mali ang panahon na naitakda para kay Pastor. Because hindi natin iniisip na ang redemption na sinasabi natin para sa mga Marcoses was nothing about the people but only about them. Ang redemption nila ay para lamang sa sarili nila. At sa press conference na ito ay malaki ang pagsisisi ko. Doon sa prosesong tumulong ako, kaming mga dating rebelde na nagbalik loob, tumulong kami with Pastor and SMNI to provide a counter-narrative against the overwhelming attacks of political operations against them in the elections. Because we hope na ipagpapatuloy niya ng tama. Doon siya, he ran on the platform of continuity, not more of unity. Kaya siya sinuporta ng taong bayan. At pangalawa, we gave him a chance because sabi nga natin, kung nagkamali ang tatay sa isang takdang panahon sa kasaysayan, hindi naman mangangahulugang mauulit absolutely ng anak ang pagkakamali. Pero mali pala yung paghatol na yun. So saan ang lugar dito ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga pinagdadaanan at ng Kingdom of Jesus Christ? Sa pagtingin ko, this is the acid test for the Marcos government. Dito magmumula ang pwedeng paglubha ng krisis politikal ng Marcos government, the way they are handling right now, the crisis with Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibuloy. Ito ang ikinababahala. I am not instigating, but I am looking at a possibility of a religious movement that is similar to a resistance movement if ipipilit nilang ganito ang gagawin sa Kingdom of Jesus Christ. Hi, you are currently being recorded. Kung minaso ninyo at binatiriram ang gate ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City, sigurado kong dumanak ng dugo. At digmaan, magkakaroon ng civil war, sigurado. But you underestimated the Kingdom of Jesus Christ. May hangganan din po ang pagtingin ng taong bayan sa ginagawa niyo sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Hindi lahat ng panahon na dinadaanan natin sa kasalukuyang gobyernong Marcos ay takip silim para sa mamamayan at laging liwanag ng bukang liwayway ng abuso at pagkakahaman at pagkalasing sa kapangyarihan ang nangingibabaw.
this will really be an acid test for them. Magkaiba po itong pinagdadaanan na ito. So sagot ko sa tanong na yon, Pastor Kibuloy, the Kingdom of Jesus Christ, leaders and members nila, ang nagsisilbing pwedeng mitsa o pwedeng maging daan ng pagpihit ng pagtingin ng gobyernong Marcos kung paano panghawakan at exercise ang poder. Either paguhin niya or palalain niya. It's his call. Maraming salamat ka, Eric. Sir Jay? Oh, ako kuwan eh. You are currently being Hopelessly romantic. Despite the overwhelming development sa politika sa bansa, maraming nanganap sa ganun. Ang problema natin, tayong mga Kristiyano at Muslim sa Mindanao, ang orientation natin ay kapayapaan. Kaya nga yung mga kapatid nating Muslim, pag sumigaw yan ng Allahu Akbar, ang ibig sabihin yan peace, kapayapaan, God be with us. No? Ganon din sa Kristiyanong pamamaraan. Kung bagamat sa lumang tipan, ay may sinasabing mata sa mata, ngipin sa ngipin, tayo naman sa mga bagong panahon, ang tinuturo sa atin ng ating mga leader ay to kill them with kindness. No? Perhaps, hindi pa naman huli ang lahat. No? Ang malaking pagbabago sa anyo ng lipunan o ito ay siyang grupo, no? Sa isang rehimen na mas bangag pa sa bangag. No? So, yun lang ako, mananalangin ako na sana anong tawag nito? Malamdagan nun pa sila sa kaayo o sa mayong kabubuton o kay kinirabang yawa, isagasa rabagyan muna itong kalaban, actually hindi natin kalaban si Marcos, kalaban natin dito, yung demonyo Pero hindi ko sinasabing demonyo si Marcos salamat po. Thank you, Sir Jay. Attorney Adam? I would say that itong nangyayari ngayon is basically a breaking point on the part of the administration, whether it will push the agenda na sinusunod nila will be implemented or it will break them. So same with the previous speakers, I agree with them na they have to consider their political move because one more step, it will either break them or make them. So you better think better this time. Thank you, Attorney. Attorney Valentino? Sorry, Attorney Carion. Ising ko po ako. Well, I have always tried my best to make everything or to assess everything legally, no? And but in the course of my assessment, I cannot help but think that there is nothing legal actually in the moves on the part of this administration as against Pastor Apollo C. Kibuloy. In the finding of probable cause, I find it very discomforting because there was really no probable cause. And the outright filing of the case against him, despite the fact that there was no probable cause, and the lack of action on the part of the DOJ insofar as the motion for reconsideration, coupled with the precipitate and illegal service of warrants of arrest, make me believe that perhaps this is really a distraction. This is no longer legal, but a political move in order to divert away the nation's attention from the basic problems besetting the country nowadays. The economic problems that we are facing, the 20 pesos rise that he promised, which has remained unfulfilled,
the West Philippine Sea debacle, which has threatened into becoming a full-blown war, widespread corruption. So the only possible conclusion that can be reached is the fact that this is really a diversionary tactic in order to draw away the attention of the people into looking at the real problems besetting the country. While at the same time confirming the fact that Pastor Apollo Sikipulo is indeed a very nice target. Because if he is targeted, then SMNI is targeted. And if SMNI is targeted, then there will be no media face anymore on the part of the opposition, because in effect, the Duterte group has now become the opposition. So if Pastor Apollo Sikipuloy and his followers are silenced, SMNI is silenced, then there is no more threat insofar as this administration is concerned. So to answer the question, it is a diversionary tactic, and it just so happened that Pastor Apollo Sikipuloy is also a very model and very intriguing but very inviting target. Thank you very much, Attorney Kay. Siguro because they have already discussed the political views, there are also the legal views. I've also cited some of my legal views a while ago. So let me speak now as a full-time miracle worker po of the Kingdom of Jesus Christ. Now let's go to the spiritual. In my opinion po, kasi what's happening here right now sa Kingdom of Jesus Christ under, kami lahat na train po ni Pastor, quoting 1 Corinthians, we're pressed but not crushed, persecuted but not abandoned, we're crushed down but we're not destroyed. Bakit? Because Pastor's teachings are in our hearts, in our minds, it's alive. Kaya if you're asking where's Pastor, he has replicated po to millions of sons and daughters. Kaya naging living testimony po what happened in June 10. You see the reaction of every full-time miracle worker, of every Kingdom Miracle member, lahat ng teaching ni Pastor. Loving your enemies, diba? Humility. All the teachings nasa heart and mind na ng bawat Kingdom citizen. So maybe in the political or legal views po, yes, Pastor is really oppressed. He is suffering injustice na. It's very blatant na disregard of his constitutional rights. Siya na siguro ang pinaka-oppressed na tao in this generation. Just like in the times of Jesus Christ 2,000 years ago. Walang due process. Automatic na, diretso na. He was crucified without going through trial. But in these times today, you have seen talaga, Pastor, the finished product of all of your teachings throughout these years. It has produced much fruits po, Pastor. So, kaya it has become a testimony that this June 10 Day of Infamy has turned the curse into blessings. Kahit saan, kahit sa Kitbog pa yon, even yung mga members outside the Kingdom compound, although yes, they suffered also injustice, their basic constitutional rights was also violated, but you see the reaction. Lahat po yan ng Kingdom citizens na naturuan ni Pastor. Nakita niyo po ang humility, ang love beyond measure, even after the raid, even after na almost na talaga, grabe, tragic ang ginawa, but still pinakain sila. Yan po ang turo ni Pastor. So he is really our model. He is really the manifestation of the words, the teachings of our Lord Jesus Christ. That's why he is the appointed Son of God. Praise the Father. Thank you very much, Attorney Kay. Ina? Sige po, on my part, short lang. You can try to eliminate Pastor, you can try to seize the properties of the Kingdom of Jesus Christ. You can try, but you will never succeed. You're dealing po with millions of members of the Kingdom of Jesus Christ. At isipin niyo po, bawat isa po dyan ay nire-represent po mismo si Pastor. Yung commitment po namin, una po in serving our Almighty Father and our commitment also to this country. Kaya nga po, cliche, it's also our mission talaga para sa Diyos at sa Pilipinas po
nating mahal. Yan po ang panata po namin. At kami po ay totoo dyan. Kaya anuman po kasinungalingan, yan po ay lalabanan po namin ng katotohanan. At kami nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito pinagkaloob sa amin na kami po ay naglalahad ng katotohanan. Hindi po gamit ang baril o anuman. Katotohanan lamang po. Magandang gabi. Maraming salamat, Ina. Brother Carlo? Nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang ama sa umagang ito. And we don't need your compassion, Marcos Jr. We demand justice from you. Because ang compassion na sinasabi mo, pag-ibig, hindi po namin naramdaman siya. Naramdaman lang po namin yan dito po sa bansang Karian. Ang totoong pag-ibig po na nilaan po sa amin ni Pastor. At paulit-ulit po namin sasabihin, the Almighty Father in heaven will never tolerate injustices. There's a God of heaven, He is the God of judgment, and He is the God of justice. Bababa at bababa po ang hustisya. At alam po namin, buhay po ang nakataya namin dito to protect the whole kingdom nation. As we said here, blood, sweat, and tears po ito. At hindi po namin basta-basta ibibigay kahit kanino kasi ito pagmamayari po ng buong kingdom nation. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Carlo. Sister Nori? Thank you so much. Papasalamat lang talaga tayo sa all these years, all this time na ang Ama sa Langit ang palagi gumagabay sa atin. For 38 years, nandito ang Kingdom of Jesus Christ, hindi na tayo pinababayaan. Kahit ngayon, physically, hindi talaga natin kasama ating pinakamamahal na pastor. But the Kingdom nation is stronger than ever. We are more solidified now as in our stand. Kaya papasalamat talaga tayo sa palaging protection ng ating dakilang Ama at sa lahat ng mga Kingdom citizens, full-time miracle workers na nakikiisa ngayon, na nanonood ngayon sa presko na ito. And just to share, 2 Corinthians 7:2, receive us. We have wronged no man. We have corrupted no man, and we have defrauded no man. So nagpapasalamat tayo sa lahat ng turo ng ating pinakamamahal pastor. And alam natin na Kingdom of Jesus Christ is established through revelations, and this is ordained by God. This ministry is truly ordained by Almighty Father. At it comes to mind na merong prophecy na nangyari. This is a reminder binigay sa atin ngayon. This is a prophetess from the Middle East. It is a prophecy from Aliyar. I'll just read this. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez Ben-Hur Abalos, for you have oppressed the afflicted God's appointed, Apollo Kiboloy. For the one who touches him, touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder, that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. Thus it is written, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemy shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. And with that, we thank the Almighty Father for everything that He has done here in the Father's Kingdom nation. And we continue to pray for the healing of nation, the Philippines. God bless everyone. Maraming salamat po, Sister Nori, sa members po na ating panel. At yan po, ang pagkatapos po na ating press conference. Kung magpapatuloy po na magiging bulag, titi at bigay ang ating gobyerno sa isinisigaw na hostisya ng bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ang lahat ng mga naniniwala na inosente si Pastor Apollo C. Quiboloy, ay patuloy pa rin po tayo sa ating panata na ihahatid natin ang katotohanan kahit paulit-ulit po natin gawin. Maraming salamat po sa lahat at sa lahat po na nakatune in po sa ating press conference.
na may koneksyon umano sa isang terrorist group. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang ma-corner ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, dinakip ang 41 anyos na Indian national sa Bacolod City kahapon. Wanted daw ang suspect sa India dahil sa koneksyon umano nito sa isang terrorist group. Medyo nahirapan lang tayo na i-track siya kasi nga gumamit siya ng ibang identity. So reportedly may ginamit siya na Nepalese passport at ibang pangalan. Na-involve siya sa murder, kidnapping at robbery. Sinasabi din na kabilang siya sa isang terrorist group sa India na dati na rin na nahuli natin few years ago yung kanilang mga miyembro dito. August 2023, nang maaresto ng mga otoridad sa Iloilo, ang 3 miyembro ng Kalistan Tiger Force terrorist group na nagpalit din ng kanilang mga pangalan para makapagtago sa bansa. Paniwala ng BI, kasamaan ng naaresto, ang 3 na-deport na sa India. Napakahalaga na masawatan natin itong mga kagaya nitong mga pugante at may involved sa terrorism na dito nga sa atin namamalagi. Kasi hindi malayong mag-create din sila ng local group nila dito at ma-impluwensyahan yung ibang mga Pilipino na sumapi sa kanilang terrorist group. Patuloy ang koordinasyon ng BI sa kanilang Indian counterparts para sa agarang deportation ng puganteng Indian. Sinubukan namin puno ng pahayag ang suspect pero ayon sa BI, nakakulong na ito ngayon sa detention facility sa Bikutan, Taguig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magsasampung buwan nang naantala ang rehabilitation ng daan at drainage. Kaya ngayon, patong-patong na yan. Napahiya sila eh. Sampal sa pagmumukha na yung ginawa nilang paglusob dito at sinabi pa niya na pinag-aaralan talaga nilang mabuti. Ganun po yung pag-aaral nila. Palpak po eh. Sampal sa mukha eh. Kaya ito na naman, gumagawa na naman sila ng eksena. May bounty 10 million pinatong sa ulo ni Pastor. Ano po yung pinaka-purpose dyan? Balikan po natin playbook. May sinusundan po sila na playbook. Pagpasok nila dito, may nakita ba nila ang kanilang subject? Hindi po. Kaya malaking sampal po sa pagmumukha po nila. And then, sasabihin pa nila na kami, no? Yung sa mga interview niya, kami po dito sa kingdom ang hindi sumusunod sa batas. Kami po yung nang-aapag po doon ng batas. Well, in fact, at the very beginning, yung pag-implement nyo po, pagpasok nyo po dito, that is purely illegal po. That is purely abuse of authority, abuse of power na kayo nandyan po sa gobyerno. Kayo po ang masasabi po. Obsessed na obsessed sila dahil gusto nila makuha si Pastor kasi nga may playbook silang sinusunod doon po sa Amerika. Ang kaso po doon na una na pong dinismiss, dinala po doon sa mainland ngayon at na-move na naman po ang kaso. Hindi po kayo nagtataka, move ng kaso until na wala pong extradition request. Kasi nga ito sila papasok. Ito pong extraordinary rendition, ito pong liquidation at ito pong assassination. Maraming salamat, Father Carlo. Would you like to add, Ina? Magandang gabi po sa lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama sa pagkakataon po na makasama sa press conference ito. Una sa lahat, kung meron pong isang magandang bagay po na nakikita nating maganda rito, ay yun na yung nakikita natin anong klaseng gobyerno po ang nagpapatakbo sa ating bayan. Obsessed po sila kay Pastor. Si Pastor po ba ang threat sa ating bansa? Saan banda po? Yung po yung lagi iniisip natin, threat saan? Alam niyo, saan po threat si Pastor? Sa mga demonyo. Sa mga masasamang loob na gustong sumira sa ating bayan. Numero 1 po, sino bang kinakalaban? Kaya gusto tayo maging alipin. Ever since, napakalinaw po ng misyon ni Pastor. Yung po ba ay nakita ng ating gobyerno? Nagpapasalamat kayo dati. Anong nangyari ngayon? Bakit nung pumasok ang administrasyong Bongbong Marcos Jr. ay nagbago po ang lahat? Nakalimot na po ba kayo? Isa yun po sa numero 1 tinatanong namin ngayon. At bakit lahat po halos ang sangay ng gobyerno ay ginagamit ninyo para po atakihin si Pastor? Bakit siya lang po ba? Bakit siya? Yun talaga yung numero 1. Sasabihin yung hustisya. Wala pong hustisya sa inyong ginagawa. Kayo isang gobyernong abusado.
Gobyernong tahimik sa mga inaapi. Gobyernong lahat na pinangako nyo ay binaliktad ninyo. How much more can you make this country worse? Diba? Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, inuulit-ulit po namin. Yung gusto po namin nation building, binabaliktad po ninyo. Lalo nyo pong sinisira ang bansa. Example na lang po ang nangyari sa SMNI. Press freedom. Diba? Tahimik din po kayo dyan. Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ba ang unang network ang nagbigay po sa inyo ng platform na binigyan kayo ng araw? Ano po ang nangyari? Nakalimot? Kayo ng interest po ngayon na pinagsisilbihan ninyo. At ito pong mga men in uniform, sorry to say, June 10 po, hindi namin malilimutan yan. Kasi dati naging witness din po ko, may mga pumupunta dito sa Kingdom of Jesus Christ, pupunta kay Pastor. Pastor, magpapasalamat kami dahil po sa inyong ambag, sa suporta po ninyo na nilalabanan niyo po itong mga lawless element ng ating bansa. Ano po ang nangyari? Nakalimot din po ba kayo? Sino po ang nagpapatakbo sa ating bansa ngayon? Huwag po tayong makalimot, mga kababayan. Huwag po kayong makalimot sa gobyerno. Hindi po si Pastor ang kalaban ninyo. Huwag niyo pong gamitin ang mga salitang kung walang kasalanan mag-surrender. Hindi naman po kami kahapon pinanganak. Hindi naman po kami mga tanga. Kayo po mismo nagpapatunay sa mga ginagawa ninyo ngayon. Magpapadali po kayo ng mga ilang batalyon ng mga pulis. Diba? Mga elite forces. Full battle gear. Bakit? Mga terorista po ba kami? Ano po bang ginawa naming masama? Lahat po aligasyon. Madali lang po magbigay ng aligasyon. Eh yung mga totoong pumapatay, mga totoong sumisira ng bayan natin, eh bakit hindi po kayo din maging obsessed? So ano po pinapakita nito? Demonyo na rin po ba nagpapatakbo ng ating bayan ngayon? Hindi po ganun ang mga Pilipino. Gumising po tayo. Tingnan po natin ang totoong problema ng ating bayan. Si Pastor po at ang Kingdom of Jesus Christ, lahat po kami dito, gusto naming mahalin ang bayang ito. Yan po kasi ang turo sa amin ni Pastor. Pero binibigyan niyo rin po kami ng dahilan ngayon eh. Di ba? Pagkatiwala ng gobyerno. Sa anong paraan? Yan po ba ang inyong mandato? Kami po, everyday nagdadasal po kami para sa bayang ito. Wala po kaming armas, wala kaming pinatay. Pero yung buong gobyerno gagamitin yung laban sa amin. Diba? I don't know. Kombinasyon na to ng yung pagiging bahagi ko po ng kingdom, pagiging Pilipino ko, at ilang inosente pa po ng mga tao na kung hindi niyo po gusto, na kung hadlang po kung anumang planong masama, ang plano niyo sa bayang ito, eh ano pong gagawin niyo po sa kanila? 2 taong pa lang, pero grabe na po binagsak ng bansa natin. So mga kababayan, ito pong nangyayari kay Pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay isang mukha rin po mismo na nangyari sa ating bayan. Inaapi-api tayo, gagamitin ang lahat sa gobyerno para supilin kung sino ang hadlang sa kanilang mga plano. Yun lamang po. Salamat, Ina. Since na-mention na rin ni Ina ang SMNI, bahagi sa SMNI si Ina, no? At bago pa nangyari yung Day of Infamy, unang pumutok yung nangyari sa SMNI, ano? Ni-revoke ng lower chamber, ano? Ang prangkisa ng SMNI. Nais ko rin pong tanongin, ano? Unang-muna ka-Eric and Sir Jay, yung mga serye, no? Pabalik-balik ang mga opisyal ng SMNI at ang mga abogado nito dyan sa lower Congress, ano? Ito ba ay sa tingin niyo naka-disenyo talaga, tinarget talaga ang SMNI? Naghanap lang talaga sila ng butas kung kailan ito gagawin. Pero tinlano na talaga ito ng gobyerno na i-target ang SMNI dahil ito yung ginagamit ng media arm ng Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Sikibuloy. Kanyang malakas sa plataforma para abutin ang mga Pilipino, hindi lamang yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ, ano? This is an effort to silence the voice of truth. Okay? Sige. Eric. Morning, Tito Bob. It all started nung nanindigan po si Pastor Kibuloy. Kasama po ang SMNI na ipagtanggol ang isang napakalaking operation para wasakin
ang pagkatao ng Vice Presidente. For more than 1 month last year, si Vice President Sara Duterte po ay pinuntuhan nila Martin Romualdez ng kanilang mga dirty PR operators, all media and social media para palabasin nagahaman sa pundo. At iligal ang kanyang paghingi ng confidential fund at ang paggastos ng 125 million pesos. Hindi pa po nag-draw the line ang SMNI. Hindi pa po nag-draw the line si Rodrigo Duterte. Tahimik tayong lahat for more than 40 days. Daily attack against the Vice President. Even the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kung saan si Sara Duterte ay co-vice chairperson designated by the President, was silent all the way. Walang nagtanggol sa Vice Presidente. Until one day, nagsalita si Pastor Kibuloy. Bago magsalita ang tatay, si Rodrigo Duterte, sabi ni Pastor Kibuloy, hindi na pwedeng pabayaan ang ganitong kalakaran ng mga maruruming laro sa politika ng mga kahaman na politiko na ginagang up ang Vice Presidente. Walang nagtatanggol even to the political party connected to her father. Walang nagtanggol ni isa sa kanya. Tahimik ang buong bansa sa napaka-unfair na paglunsad na ang attack dogs ay ang mga communist terrorist urban operatives sa loob ng Kongreso. The hatch of the plan was very clear. Destroy the Duterte. They drew the first blood. Doon po tumaya si Pastor, doon tumaya ang SMNI at nabuhay muli ang programang Gikan sa Masa para sa Masa. And Rodrigo Duterte became a rock star again, influencing public opinion and creating a very clear narrative exposing kung gaano kabulok ang Kongreso at gaano nangalapkap muli ang kapalpakan sa pagkontra sa korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. and the rest were exposed so clearly through SMNI. Drop mo yung link mo. Ito po ang pinagmulan ng lahat. Had Pastor himself distanced from Sara Duterte as the Vice President elected by the people and made SMNI also become a developmental communication network not taking up clear issues of public interest, revealing the truth and making the people understand what good governance should be. Hindi po ito nangyari lahat. Doon po nagsimula yun lahat. Ibig sabihin, ang motibo sa politikang marumi, sa pananatili sa pag-collectivize at pag-concentrate ng poder sa kamay ng mga Marcos upang tirahin at atakihin ang mga Duterte, drawing the first blood against the Vice President and then papunta sa kanyang tatay, ito po ang pinagmulan kung bakit ang SMNI nanindigan. The Dutertes are the reflection and symbol of what good governance and decisive leadership that this country needs and the people need. Yun po ang dahilan kung bakit tinarget na ang SMNI at tinarget na si Pastor Kibuloy. At umabot sa ganito because nanindigan ang SMNI, nanindigan si Pastor, and of course when Pastor stands, Kingdom of Jesus Christ goes the way. Kung saan ang pastor at namumuno ng kanyang organisasyon at kanyang mga tagapanalig ay doon din papunta ang direksyon nila. And SMNI became the symbol of what journalism in the truest sense of being the pillar and conscience of the country in times of abuse of power and funds and malgovernance. SMNI stood for that. No ifs, no buts, yun po katotohanan. Kaya namin ito inaharap ngayon. Kaya umabot dito ngayon sa isang napakalubhang, very cancerous type of abuse of state instruments na ginagamit nila against SMNI, against Pastor Kibuloy. At ito'y sinagyan na po ng tatlong puwersa ng interes. Interes ng mga komunista na wasakin ang nagpalugmok sa kanila ng pamumuno ni Duterte at ang Vice Presidente, ganoon din si Sara Duterte. Interes ng Estados Unidos na muling makabalik at kontrolin bilang kolonya sa bagong panahon, neo-colony ang Pilipinas through Marcos government. At pangatlo, yung interes ng mga komunistang politikong dilawan at pinklawan nagsama-sama at ginamit ang kahinaan ng isang mahina at isang leader ng interes ay hindi bayan kundi sariling pagbangon lamang. No matter what it will cost the government and the people, ito po ay nagsama-sama confluence ng mga factors building up towards this kind of very unjust and
eliminate them by all means, including physical, political elimination into the landscape of Philippine governance and political landscape. Ako, may sila. Ang tingin ko rito, matagal na nakaplano ito. Pagkatapos ng eleksyon, kung magugunita po ng ating mga kababayan, lahat ng mainstream media anti-Marcos. To the point na pati sila Mel Chanco, lahat yan, sila Noli de Castro. Kapag ka nagpo-programa, pag binabanggit na yung sa apelido Marcos, nakasimango. Oo, umiiling. Tapos, so tinarget na yan. Pag naupo sila, gagawa sila ng paraan para makuha nila. Nakuha nga nila lahat. Ang hindi lang nila nakuha SMNI. Pansinin ninyo, kahit nung hindi pa suspendido ang prangkisa, ang permit to operate ng SMNI. SMNI na lang ang natitira na nagpi-fiscalize, nagre-report ng tama, no? So, naghanap sila ng paraan paano talaga maipit, at ang ginawa nila, kinasangkapan nila yung NTC, National Telecommunications Commission, na quasi-judicial body, para siyang gumanap doon sa hindi nila magawa. Kasi hindi nila pwedeng tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, ang SMNI, nang sila-sila lang. Kasi they need patas yan eh. So kinakailangan nila sa House, kinakailangan nila sa Senate. Ang ginawa nila, kinasangkapan nila NTC, parang mga asong ulol naman sumunod yung NTC, sinuspend indefinitely yung permit to operate. Hindi po yung prangkisa. Ang prangkisa po ng SMNI buhay. Pero ang permit to operate, inaliso ng NTC. Yan ang ating pinaglalaban. Sabi lang may kaso, nagpunta kami sa NTC, nanap namin yung kaso, wala silang maipakita. Wala silang maipakitang kaso. Wala silang maipakitang complaint. Kaya ngayon, tama-tama, bukas magsi-60 days na, pwede na tayong maningil. No? Kasi supposed to be within 60 days dapat. Ma-resolve na nila. Walang complainant, walang abogado, lahat wala. Ang basis lang nila for the suspension ay yung findings ng House of Representatives. So, ito ba'y sinasadya? Opo. Kasi para nang sa ganon, wala nang sumungay, wanay mo sukway, wanay mo supak sa ilang sa ilaha. Yan lang po. Maraming salamat, Sir Jay. Yung next question po natin ay para po sa ating legal counsel, na-mention naman ni Carlo, nagkaroon tayo ng mga series na hearing dyan sa Senado, and it seems na the Senate aim at destroying the reputation of Pastor Apollo C. Quiboloy as an honorable man and a man of God, discrediting his contribution to the country as a philanthropist, environmentalist, an advocate for the voiceless, especially for the victims of the CBP, NPA, NDF. Gusto ko lang po idagdag din po kasi yung next move po ng Senado is their next move is to prove, they will focus on the assets and the properties of the Kingdom of Jesus Christ. I would like to ask Atty. Carion for his comment on this. Well, insofar as the take on the assets and properties of KOJC, that's the question, right? That is actually related with the ongoing case now in RTC Pasig. Because if you read the information, kung basahin mo po yung information, pati nga po, muntik na ako mahulog sa bangko. Kasi meron pong provision po doon about anti-money laundering. Paano po ang kaso na originally nag-originate ng rape? Gagamit pertaining to anti-money laundering with proviso on criminal forfeiture order, which states that the prosecution will proceed against the subject of the crime, the fruits or any property used as a means of committing the crime, and all the assets and properties of the accused, either personally owned by him or held by him or in the name of other person, if the same shall be found to be manifestly disproportionate to their lawful income. So what does this mean? This means that
the prosecution may move later on for ADO, no, or asset protection order, APO rather, asset protection orders, so that the prosecution will be empowered now to pinpoint any of the properties and request the court to issue an order to seize the property. Eh kung gagawin itong kingdom ay pagmamay-ari ni pastor, no? And then they will provide evidences, no? Eh, hindi naman kay pastor yun nakapangalan. Sa Kingdom of Jesus Christ naman yun, which enjoys a personality distinct and separate from Pastor Apollo C. Kibuloy. So there is really this danger, no, that the properties of the kingdom may be subject to criminal forfeiture orders later on in the light of the phraseology of the information filed before RTC Branch 159 Pasig City. At ang ginawa pa, naging dalawa pa yung kaso, na split pa. Eh, if you will read the resolution of the Department of Justice, the penultimate portion thereof, the Department of Justice actually ordered the city prosecution of Davao to file the appropriate information, wala pong S, in court. No? So ang city prosecution of Davao is directed to file information in court in Pasig. And all law students would know that the city prosecutor of Davao cannot file an information in Pasig because the city prosecutor in Davao has no jurisdiction for crimes committed in Pasig. The preliminary investigation, if a crime was indeed committed in Pasig, should have been conducted in Pasig. Eh basic po yan eh. Criminal procedure yan sa lahat ng first year po ng law. Kaya po lumilipad po ang batas dito at kaya nga po instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., no, which may constitute a violation of Republic Act 6713, because if you will read 6713 section 7 paragraph B, solicitation or acceptance of gifts, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Swak na swak po, Secretary Abalos. Parang swak na swak po. Baka hindi lang naka-research siguro. Section 7D of Republic Act 6713. You may be motivated in good faith in whatever you are doing, but that is a violation of the law. Because any donation or any prices, no, is governed by particular memorandum orders. And we will be discussing that, no? There is even a particular legal tayo, wag muna political, Memorandum Circular number 2019-063, November 19 of 2019, guidelines in the accounting of wanted persons. You can only provide monetary rewards if this person, as a general rule, is considered as a most wanted person. Now, what is who is this most wanted person? There are 5 parameters under 2019 Memorandum Circular 2019-063 as amended by Memorandum Circular 22-028 as of March 11 of 2022. Yes po. Oo nga, para marinig gusto nila. May mga parameters po dito. Oo. Ano ang pinakaunang parameter bago ka mag-reward? Number 1, gravity of the crimes committed. And there are 3 indicative features which must be complied with. 1, that the crime is heinous crime. Okay? Can the alleged crime committed by Pastor Apollo C. Kibuloy, I think it's not heinous, it's even bailable because all heinous crimes are not bailable. The crime committed in Pasig is even questionable and
that is subject to our motion for reconsideration before passing. So dapat ni-resolve mo na yung passing, yung motion for reconsideration natin sa Department of Justice instead of rewarding 10 million pesos which is illegal. Second, that the crime is sensational. How is this, defined under the law? And there is a definite definition in the law. Ano yung sensational crime? And sumala sa ilahang kaugalingong memorandum, nagsulti. Sabi dito, it refers to cases where the crime committed was directed against elected government officials, appointed by the president, judges, prosecutors, members of the Philippine Bar, media practitioners, militant party list members, leftists, labor leaders, foreign nationals, and other persons by means of shooting, bombing, strafing, enforced disappearance, and other violent acts resulting in their death or incapacitation that attract national, international, public, and or media scrutiny. Hindi naman sensational yung crime ni isa nga lang. Tapos itong pangatlo, there are at least 2 victims. Isa lang ang nag-file against kay Pastor. So therefore, the first parameter cannot be complied with. Second parameter, notoriety of the accused. Hindi naman notoryo si Pastor eh. Pastor si Pastor Kibuloy. And yung that the accused is a habitual delinquent or recidivist. Lahat naman ng law student alam yung habitual delinquent. They are those persons who within 10 years of his last release or last conviction of the crimes of serious or less serious physical injuries, robbery, theft, or falsification, and they are convicted of any of said crimes a third time or oftener. Ganun ba si Pastor Kibuloy? Hindi naman. Now, recidivist. Ano naman yung recidivist? Hindi naman siya yung paulit-ulit na nag-commit ng crimes committed within the same section of the law or provision of the law. Kunyari, murder. Habang nakakommit ka ng murder na convicted ka before by final judgment, nakakommit ka na naman ng homicide and you are on trial. Ayan, recidivist. Ito first case ito ni Pastor invented pa. Third parameter, position of the accused in the crime organization or syndicate. Meron ba yung crime organization or syndicate si Pastor para mag-warrant na maging most wanted person siya? Wala. Ang kanyang organization, religious organization. Oo, hindi sindikato. Fourth, individual crime group scope of operation and impact to security, peace and order in the area. Ang impact ni Pastor is peace. Ang impact niya is helping the children, helping the poor and the unfortunate. So any of the parameters that are mentioned under Memorandum Circular number 22-028 are not present. Ergo, yung 10 million niya illegal under Republic Act 6713, Section 7, Paragraph B, and it has no basis under the law even in their own memorandum circular. Kaya naman po, mag-research siguro konti para medyo tama. Thank you, Attorney Leon. Yes, Sir Jay. Tatanong lang ako sa mga abogado kasi kanina ko pa narinig si Pastor Kibuloy, religious leader. Kasi sabi ni Corporal Marbil, yung police na inunted, general ba yun? Pag nagsalita parang corporal General ba yun? Ha? Chief yan. Sorry yung kahit na sinabi ni Secretary ano pangalan nun? Abalos, galing sa a friend attorney, illegal pa rin yun. Pasok po siya sa definition ng Republic Act 6713, Section 7D. Swak na swak talaga, baka hindi lang po niya nabasa. Ngayon siguro baka kailangan niya basahin yun. Kasi yung sa aming mga dumaan ng police beat, yung pag-reporter ka, matunog yung salitang friend Sa amin kasi, sa tagal ko na, 50 years na ako sa media, pag sinabing galing sa friend, yung pera, galing sa sindikato yun. Yun yung buwanan na patong o X.
Hindi ko lang alam. Kailangan pagpaliwanag si Abalos. Kasi siya pinuno ng pulis. Nagkakalang tayo, sir, ha? Diba DILG, under yung pulis sa kanila? Lahat ng reporter sa police beat, alam nila yan. Pag sinabing, pare, may galing na ba kay friend? O, tuwing Merkulis yan. Katong, Ekis, intelihensya. Pero ang tawag dyan actually ng sindikato, isang butas para sa Okay. DILG. That's it. Thank you very much, Sir Happy Tuesday. G, sa mga tanong natin. Pero